Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, May 26, 2025 at sideways pa rin yung galawan ng mga blue chips natin. Buti umakyat siya, di ba? Si GGS, binalance niya yung galawan ng ating market. Pero maraming gumalaw sa mga small caps na stocks natin, especially sa mining stocks ulit. Ayan, nag-close kasi ng negative yung US market natin last Friday, tapos ngayon holiday yata sila. Hindi ko nakita na gumalaw yung kanilang mga indices naman. Ayan. So sila pa rin yung namamayagpag, sina ABA, APX, GGS. Sila yung nandun sa review natin last Friday. So bumalik nag-stay sa kanila yung sentiment ng ating market naman. Okay? So basahin na lang natin kung anong nangyari dito sa individual stocks natin. So nag-close tayo, negative 0.36% drop tayo ng konti. Pero malit lang naman yung net foreign sale. 639.18K net foreign sell. Pero bago mag-close o pre-close, mga negative 60 million yata yung nakita ko sa kanya kanina. So meron mga pinitik na blue chip siguro para mag-balance yung galaw natin for today's trading. Okay. So congrats dun sa mga malakas yung loob kasi yung mga overextended na stocks, sila pa rin yung gumagalaw. So nanguna sa listahan natin si ABA. Mukhang very good catalyst nga yung kanyang good earnings sa Q1 at dumidiretso pa rin siya. So mukhang lampas na to dun sa sa trend channel na dinodrawing natin sa kanya last Friday kasi nag-up na naman siya ng 13.43%. So laki na yung ginalaw nitong si Aba natin. Congrats dun sa mga nakakuha po sa kanya. So meron siyang 1.08 million net foreign buy. So maliit lang naman. So most likely mga locals yung nagbebenta or rather bumibili, nagba-buy and sell para dito kay Aba natin. So grabe yung sobrang lakas talaga ng ng sipa ng price action niya. Okay, next si APX, yung mga mining stocks kasi laglag yung closing nga po ng US stocks natin. So karamihan ng mga gumalaw is nandito sa pinaka-mining stocks natin. So APX, another 5.0%. So nandun na yata siya sa resistance level. Parang ready pa siya para sa next na breakout ng price action natin. And then si APX, ganun din. Umakyat siya ng, ito malakas to, 10.08%. And then meron pa siyang 6.74 million na net foreign buy. So maganda yung galaw na itong si PX din. And sa mga blue chips, si GGS yung nagdala ng market natin. So blue chips pa rin naman si GGS kahit na mababa yung presyo niya. So nag-up siya ng 6.06%. Dire-diretso din yung galaw na ito. Pares na pares yung breakout pattern nila ni ABA. So meron siyang, ito maganda, meron siya kahit papano 50.13 million net foreign buy. Ayan. So kahit paano, di ba? So sa blue chips ulit, AGI natin, ito nag-breakout na 5.26%. Alam ko maganda yung Q1 nito eh. So meron siyang 1.26 million, kailang walang foreigner, no? Net foreign buy. And then si Petron, lagay natin dito kasi napansin natin, biglang nag-spike yung price action pala nitong si Picor for the last 3 days o 2 days na, hindi lang natin napapansin. So ngayon nag-up siya na 3.8%. And meron siyang 453K net foreign sell. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron pong risk na involved sa market. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mo bilhin. Follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Click mo na lang yung subscribe button natin and join ka dito sa trading community natin kung gusto mo ng guide sa trading po sa Philippine markets. Ayan, so dito yung kasama natin. Yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa usual viewers. Ayan, medyo baba tayo ngayon. 1K ulit tayo. Company reviews. So, utang ko dito is si Maynilad kasi meron na siyang details para sa kanya IPO. Profit or loss sa stock market. So ito yung mga learnings natin sa trading sa Philippine markets. And then, follow mo ako dito check mo to basic indicators technical analysis para sa mga technicals. Tapos, fundamentals yung mga risk management and PSE stock market studies. Ayan. So, nabubulol-bulol tayo kasi
nagtitrade tayo ng meme coins, nag-spike yung isa. So, grabe yung mga spike dito sa meme coins. Maabot na 30% naglawad. Okay, and then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. Nag-sell tayo. So, meron tayong magandang trade. Subscribe ka lang dito para updated ka sa mga reviews natin. Hindi pa rin ako nakapag-upload pero meme coins yung pinaka-team natin ngayon. So, maraming pwedeng i-trade sa, sa meme coins, cryptos. Kasi maganda ulit eh. Nag-bounce ng konti yung, yung galawan ng cryptos. So, nasa 109K ngayon si Bitcoin. And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para update dito sa mga posts natin or dito sa Facebook page na Palabi Traders. Pag-pick yung mga articles natin dito sa local market and nakalimutan ko yung Twitter natin saglit. Ayan. So, pasok tayo sa Twitter. Nilag out yata akong Twitter Minsan nagla-log out tong si Twitter na-try niyo na ba yun? Nagkaroon siya minsan nilalag auto log out kay. Okay, so hindi naman tayo naka-auto log out. Meron na kasing summary dito. So, sabi ni Ma'am April Tan, why is still a buy on dips, sell on rallies market? Ayan. So, doon sa mga merong aba, check niyo lang. So, hindi pa sustainable siguro based sa analysis ni Ma'am April Tan. Okay. So, sa mga big caps, sa atin is marami pala si GGS 6.06% nga po siya. Mabuti yata ito ng mabuti ba ng 8%? Mamaya silipin natin. AGI 5.26% nga po siya. And then China Bank 4%, PLDT 3.25%, GT Cap 2.65%. So medyo konti lang yung nagberde pero matataas yung galawan. Tapos sa nag-drop Meralco minus 3.6%, SM minus 2.28%, properties. SMPH minus 1.7%, Aboites minus 1.4%, ARIX minus 1%, and BDO negative 0.92%. Marami yung nalaglag na pickups natin. Mataas lang kasi yung galaw dito ng iba kaya medyo nag-balance yung galaw ng market. Okay. So grabe si mining stocks pero hindi lahat ng pansin nyo, hindi lahat, ito lang si APX PX yung malakas gumalaw at hindi lahat ng mga ng mining stocks is malakas yung kanilang galawan. So pero grabe 4.58%. Congrats po yung mga nagbabad dito sa kina Apex at saka si PX natin. Medyo duda pa ako last week kay PX, diba? Kasi medyo mababa yung first quarter earnings niya. Tapos ang pinakamalakas yung drop, holding firms, negative 0.83% at saka industrial firm, negative 0.68%. Pero okay lang ako. Good vibes pa rin tayo kasi tama ba? 639 million. Mali yata yung basa ko sa Ayan. So very bad pala. 639 million foreign sales. Saglit nga. Sige, mamaya na lang silipin natin sa chart. K yung nakalagay sa akin eh. So very bad. 639 million pala. Ayan, nyari na naman yung market natin. Okay? So dividends, ayan, post ko to para makita nyo kung sino yung mga mamimigay ng dividendo. So double check mo na lang. Tapos, sino ba ang common dito? GGS, ayan, may upcoming na dividends. 2% lang yata. Tapos si ARITS, so 0.58. Okay. So yun yung mga mamimigay ng swerte sa market natin. So foreign funds both BPI, Metrobank, Security Bank, Manila Water, SPNEC, CNPF, DNL, ABA AC, Robinson, TEL, Converge. Dito, ATI, ICT, MAC, at saka CPX. Foreign Funds Sold, BDO, China Bank, ASEN, AP, FB, Jollibee, IMI, Aboites, DMC, Ali, Eritz, Namia, Globe, Cebu, Bloom Plus, Pure Gold, Robinsons Retail, APX, Nickel, at saka si OGP natin. Okay. So, tapos sabi ni Ma'am April Tan niya, meron siyang article dito. Basahin mo na lang po. So, mukhang maganda yung discussion niya. May YouTube channel na rin si April Tan. So, investors in dito CMO Holdings are growing restless over the silence of new controlling shareholder summit Telco Corporation. Okay, so medyo trouble pa rin kasi itong si dito natin. At hindi ko nakita yung closing niya kanina. Pero kasama sa trending stocks. Hindi ko lang nilagay kasi medyo pangit na yung kanyang galaw. Jollibee Food Corporation sells
30% of each shares in Seajoy Poultry Realty to Agrotex Commodities for 33.88 million. Bakit kaya? Ayala Corporation, despite the Philippine consumption, logistics remains a major hurdle. Jollibee nga, AC Logistics, si All 8 ito, no, is planning to invest up to 8 billion over the next few years. So, nung alas dos, ang nangyari dito? Mas marami yung losers. Pero nakungunan talaga si, GGS at saka si China Bank dito at saka si AGI. Andyan na sila nung hapon pa lang. Nung alas 11, 4.8 pa lang siya. So 3.7, ayan. So sa close medyo binomba yung mga blue chips natin. Okay. Sibulan Master Lanches Pristina Town Garden Team Residential Condominium in Partnership. Naalala ko pala si Alex Yala, talo na naman sa mukhang nape-pressure na. Gokong Way Group gains at 11.14 si GGS at saka si URC naman yan. Meralco, Erie, fully operational by end of May. Robinson's Land Corporation open its new shopping center. URC nga, tapos si ACN. So stock price offering pa rin tayo dito, no? So medyo pangit pa yung earnings niya. Fell 13%. So mas marami yung mapula kanina umaga. Pero GGS na talaga sa opening pa lang. Ayala Land, buyback, ongoing siya. Philinvest Development plans to raise up to 8 billion pesos through a preferred share sale. Ayan. So, sale ng mga shares. DMC plans to launch 2 new projects. ICT Shares International Terminal fell 1.5%. To start with, I'm going to show the ticker, the current price, how the price changed since the previous day. Annualized yield and the changes in the annualized yield based on the shift in the stock price. Ayan. So, meron siyang article. May nilad. So, ito nga yung upcoming IPO natin. May lower its IPO price to 12 to 14, reducing the offering 27.5 to 32 billion peso. As investors, interest remains strong with a projected 6.5% dividend yield, making it attractive, sabi naman niya. So, okay, PSE, lots of stockholders cap off by the payments of RCR's Q1 dividend and DDMPR's Q4 dividend. Meron na pala siyang binigay on Friday. So, investors, weary pa rin, worried kay dito CME natin. And share buyback, Cebu, Costco, at saka si Ali. So, okay. So, actually, yung pinaka-catalyst natin, pala, maalala ko, is ito, Trump, European Union's contacted requested extension on pause. So, kasi magkakaroon siya ng tariffs ng 50%. Pero, in-extend yung deadline is July 9 kasi pag-uusapan pa nila. Ayan. So, kaya pala yung European stocks, maalala ko, is maganda yung kanilang dalawa naman. Okay? So, guys, yung ating Patreon channel. So, sali lang po kayo dito yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Kung gusto nyo ng guide is check nyo lang yung mga posts natin dito. Okay? So, ngayon, silip tayo ulit dito sa stocks. So, wala masyadong nagbago sa index natin since last Friday. So, 66 to 6,300, no? Yung pinaka-support. And then, sabi ko nga, yung pinaka-range trade natin dito sa market is from 6,300 until 6,600 naman. Ayan. So, medyo kulang sa catalyst yan, no? PSC. Market natin, and then yung last Friday is medyo pangit ngayon galaw na US stocks. So, 6,389.94 and meron tayo 639. Oh, bakit dito? 639K net foreign sell. Ano ba talaga, kuya? Hindi ko nakita si Investagram say. Pero yun lang, ay double check natin maya-maya. So, pag 639 million, very bad. Pero kung K, normal lang, di ba, na trading. Akala ko ito yung nakita ko kanina eh. Bakit yung sa post niya, no, million? Okay. So, nagkakalituhan na. Okay. So, RSI, okay pa rin naman. Above 50, pero may crossover ng konti si MACD formation natin dito. Medyo bumalik ko yung price action natin. Okay? So, tingin tayo dito sa mga winners. Yun ang una nga, 13.4. So, lampasan na to doon sa trend channel natin. Congrats. Meron pa ba? Overbought na siya. Tapos si PX, 10%.
Yun, breakout. So, panalo talaga yung mining stocks. Mega wide gumalaw, kahit walang volume. 6.91%. GGS, 6.06. IMI, may volume din. 6%. Ang ganda ng galaw ni IMI. Si AGI, so nag-breakout, 5.26. APX, 5%. Si China Bank, kaya finally nag-doji. Malaki ba yung dividends? Mababa naman pero lakas yung drop niya. Ilang araw din yan, no? 2 weeks na diretso bumabaan din si Petron, no? So may breakout na. First time ko nakita nag-breakout siya ulit. Ayan, no? So silip-silipin natin. Mamaya si Security Bank, okay, double bottom. 3.08, JP Cap 2.6, and sino pa? Pero 2.5%. Wow, ganda rin ang galaw niya, no? Ni Ferro natin. Okay, so losers, sino ba ang tinamaan? Yung may volume na lang, Balay, wala nang volume si Balay, minus 5.26. Wala nang titrade sa kanya. Mrs. Yi, so pabagsak, minus 4%. Apollo, minus, pullback, minus 3.64. Meralco, 3.6. And then, si Shell PH. Ito, hindi makaangat to eh. Negative 2.87%. Nauna na si Petron. Okay. So, yun po yung mga losers dito sa market. Silip tayo ng galawan dito sa US. So, hindi siya gumalaw. Pero kung ito yung closing ng Friday, medyo bad nga yung closing ng um, ng stock sa US. Malakas yung drop, S&P negative 0.67, Dow Jones negative 0.61, and then Nasdaq negative 1%. Pero dahil doon sa reprieve ni Donald Trump, so maganda yung galawan dito sa European stocks. Pero dito sa Asian stocks, mix. So may mga nakikita tayo na mapula. Pero parang mas marami yung verde. Ayan. So medyo balance din siya. Tapos sa crypto, malakas pa rin siya. So 109K si Bitcoin, Ethereum 2.5K, XRP 2.3, BNB 675, si Sol 176. Nag-bounce na siya, no? Kasi kahapon para mapula yung mga so, verde ulit halos lahat. Okay, so 9 ulit natin sa listahan natin si Aba. So namamayagpag si Aba natin, laki So ilang simula na nagkaroon siya ng reversal. Kung dito natin susukatin yung entry, laki. 30% yung binigay ni Aba natin. Congrats doon sa mga sumunod sa kanyang trading channel. Ayan, may breakout pa siya. So lakas ng sipa. So sa sobrang lakas ng sipa niya, nag-up siya ng 13.43%, pero malit lang yung net foreign buy, 1.08 million. So ngayon nasa na tayo? So lumampas na siya, Ito yung pinaka na niya. Ito na yung trading range niya na bago, no? Kapag wala tayong pullback na makita for tomorrow's trading natin, malakas pa rin siya. So 0.88 na yung pinaka next na target natin, and 0.7 yung current na support level naman niya. So medyo malapit na rin kaya to. Ayun, 801%. Okay, at 3,000, ay rather 801% na gain pala yung pinaka-catalyst natin sa kanya. Okay? So parabolic na yung galawan ng ating RSI, lakas ng sipa. Tapos yung MACD, ganun din. Maganda yung galawan pati MACD formation ni ABA natin. Okay? So congrats. So may breakout pala sa panalo. May breakout sa trading channel. Next. So sa mga mining stocks, ito yung nangunguna. Saglit, yung iba. Hindi ko nakikita gumagalaw si FNI, nickel. Wala din eh. Ito lang si PX at saka si APX yung namamayagpag dito sa mining stocks natin. Okay. So understandable naman kasi lumaglag yung US market ulit nung bandang Friday. Okay. So nandito na tayo. Mukhang i-retouch natin yung 7 pesos. So tingnan natin kung meron pa siyang breakout kasi malakas pa yung niya eh. Rather, hindi pa masyadong overbought yung RSI level natin sa kanya. So, ibig sabihin, meron pang igagalaw yung price action natin sa kanya. Hopefully, hindi siya mauntog or magkaroon ng Dow G for tomorrow's trading natin. So, bullish yung ating RSI, and then okay din yung niya. Ganda ng MACD formation nitong si APX natin. So, 5% and meron siyang 1.9 million
net foreign sale. So saan yung pinaka-support? Nandito sa MA20. So kung mauntog tayo, ang projection natin ito. Eventually siguro be-breakout din po si APX natin kasi maganda yung momentum niya. So pwedeng dumiretso na siya and hindi na siya mag-retest pa dito sa 6.3 na pinaka-support level. Kasi maganda yung ano niya, malakas yung yung volume natin sa kanya nasa 82 million. Next, GGS, Galawang Aba, yung nakikita natin sa kanya kasi kung i-drawing mo yung trading channel niya, nag-breakout na rin siya. Ayan. So may konting breakout siya sa kanyang pinaka-price action. So meron siyang binasag na resistance dito sa 20 pesos and tingnan natin kung abot siya sa 22. O, malapit na yung mga nag-aabang dito sa 26 natin kasi ang layo pa ng pwede lakbayin ni GGS kasi last year nasa 40 pesos yata ito eh. Dito February 24 is 42 pesos. Pero dahil sa medyo pangit niya yung earnings niya last time is ayan, lumagapak siya. Ayan, pangit pa rin naman yung niya eh. First quarter earnings pala niya. Bumawi lang siya ng konti sa annual earnings natin. Tapos may upcoming dividends na 2%. So hindi pa naman siya overbought. Tignan natin kung kaya niyang isagad above ng RSI 70. Kasi kahit pa paano meron siyang, may swing din siya may momentum. Pero kung titingnan mo parang sakto lang. Tingnan natin kung may false breakout dito. For the few days, 6.06% and ayun first time ulit natin nakita 50.13 million net foreign buy. Ayan. So, hindi pa overbought pero malapit na and bullish lahat ng indicators na napapansin natin kay GGS. Okay, next, AGI. So, breakout din tong blue chip natin na to. Maganda yung galaw na itong si AGI natin. So, on the way na siya dito, baka umabot na rin to ng 8 pesos kasi medyo meron siya momentum nung nagkaroon siya ng breakout dito sa MA 100. Ayan, kailang overbought na rin pala tong si AJ natin. Ang dami nag-i-spike yung galawan ng mga stocks natin. Ayan. So yung mga conventional natin sina Ali, SMPH, JT Cap, Globe, hindi masyadong gumagalaw yung mga price action nila. Okay, so okay yung kanyang RSI and then okay din yung kanyang MACD formation. Next, mining stocks, PX. So, tignan mo nga naman, binomba na rin siya. Okay, so ang dami niyang close na gap. So ito rin, parehas na parehas sila ni APX ng itsura. So mukhang babasag din ng na previous o magre-retouch sa previous high na 7.56. So meron siyang momentum malakas yung niya. Parang parabolic niya yung style ng ng RSI. And then makikita mo is meron din recovery yung MACD. Nag-start na mag-recover yung MACD formation natin sa kanya. Ito malakas, di ba? 10.08% and meron siyang 6.74 million net foreign buy. Okay? Next, Petron. So, sinama natin to kasi hindi natin napapansin. Paakyat na rin pala. Ayan. So, nag-breakout na siya. So, nakailang percent na siya. Na halos 9% na rin pala siya dito sa breakout area. And, okay, currently nasa resistance. Pero ito pinaka-obvious na resistance area niya. Tingnan natin kung abot siya ulit dyan. Okay? So, breakout na siya sa MA 100. Good sign para sa mga long-term holders ng Petron. Okay, nag-ano na rin siya. First quarter niya is okay, 1.92% lang siya. Pero tingnan mo yung earnings niya. Nasa 4 billion. So, laki ng kita nitong si Petron natin. Okay, so RSI 50 overbought, medyo bullish, sobrang bullish and meron tayong maganda na galaw ng MACD formation natin sa kanya. Okay, so malaki yung nilalagay natin kasi ito yung pinaka-resistance niya. Kung ayaw mo, pwede mo ilagay lang dito sa around 2.8 no. O sige, 2.8 na lang. Psychological resistance para kay Petron natin. Pero maganda yung ginalaw niya. Oh. So, second time na nag-breakout sa MA 100 and ito yung pinaka-successful na galaw ni so far nitong si Petron natin. So 3.5% and meron siyang 453k net foreign sale. Ano ba talaga yung 600 million o 600k yung yung pinaka
net foreign sell natin for today's trading natin. Okay. So anyway, mamaya silipin ko na lang. So yun lang yung nakita natin dito sa galaw na market. Yung kung sino yung mga winners last Friday, sila pa rin naman yung winners natin for today's trading natin. So akala ko si Baita yung pipitik kanina pero hindi naman ganoon kalakas yung galaw niya. Okay, so yun na lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa Palawi Trader Crypto ko to para sa mga meme coins. Dito sa ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, in Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.